Magpapatuloy ang istorya kung saan gulat na gulat ang ating bida sa ginawa sa kanya ni Miss Min. Sinabi nito na ang akala raw niya na masyado lang ito na inosente pero parang may sakit na raw ata ito sa pag-uutak. Nang di na siya pinansin pa ni Miss Min dahil sinabi nito sa ating bida na gusto raw niya na gawin ang bagay na iyon. Maya-maya pagtapos magsalita ay agad na sinunggaban ni Miss Min ang ating bida na hinalikan ito. Sa kabila ng mga nangyayari napapaisip na lang ang ating bida na masyadong malapit raw sa kanya si Miss Min at magkasing edad lang raw sila ni Miss Min sa mundo na yun kung kaya paano daw kaya nasubukan niya na makipag-date kay Miss Min upang di na raw siya mag-isip ng kung ano-ano patungkol sa kanyang kapatid dahil kapatid raw niya yun na alam namang bawal sa magkapatid ang maging magkarelasyon. Nang natigilan ng bida pagtapos ay agad na itong kumawala sa nangyayari. Pagtapos ng kanilang ginawa ay makikita na naghahabol ng hininga si Miss Min dahil napatagal ang oras ng halikan nila ng bida. Sa nakita ay sinabihan ito ng ating bida na kapag ginagawa raw ang bagay na iyon ay mahihirapan na huminga ang isang tao kung kaya namungkahi raw niya kay Miss Min na maging mabilis lang sa ganong bagay dahil pag napatagal raw ito ay maaari pa itong mamatay. Sa narinig ay sinagot siya ni Miss Min na naiintindihan raw niya at ganon na raw ang gagawin niya sa susunod. Pagtapos ay binago ng bida ang usapan dahil wala na raw ang dalawang magkasintahan sa paligid kung kaya maaari na raw sila na lumabas sa lugar na yun at saka na lang raw nila pag-usapan pa ang mga bagay-bagay na patungkol sa ginagawa ng magkasintahan. Pagtapos umalis na ang dalawa sa lugar ng magkahawak ng kamay sa isip pa ng ating bida ay pinag-iisipan niya kung sino raw ba ang pipiliin niya sa kanyang ate at kay Miss Min na e-date pagtapos ng buwan na yun di raw siya makapagdesisyon. Pagtapos lilipat ang eksena kay Miss Ray kung saan sinasabihan ito ng kanyang tauhan na sumikat raw ang bida ng napakabilis ng walang tulong nito dagdag pa nito na ayaw raw na pumayag ng bida sa contract ni Miss Ray paano raw kaya na itulak na lang nila ang bida sa kawalan na walang pag-asa para pumayag ito sa kanila. At dahil lang raw sa itsura ng ating bida kung kaya mabilis raw talaga itong sumikat sa oras na may post ang larawan nito sa internet. Dugtong pa nito na may kumuha raw ng larawan ng bida dahil lang nasa labas ito at hindi raw ang bida ang mismong nag-post ng larawan. Nang nagsaad si Miss Ray na ang bida raw ang lalaki na kanyang gusto pero ayaw raw niya na tignan ang larawan nito na kumakalat sa internet. Dugtong pa nito na kapag raw nagpatuloy ang mga nangyayari nakakasiguro raw siya na makakaapekto na ang mga bagay-bagay sa normal na pamumuhay ng ating bida pagtapos nag-utos ito sa kanyang tauhan na alisin raw nito ang mga larawan na kumakalat para sa kanya. Sa narinig ay sinagot siya ng kanyang tauhan na ang larawan raw ay kumalat na at kahit raw naalisin nila ang post may mga tao na raw na nakapag-save ng larawan at di raw nila kaya na matanggal isa-isa ang larawan ng bida sa mga ito. Sa kabila ng lahat ay nagbigay lang ng isang masamang tingin sa kanya si Miss Ray dahilan na natakot ito ng sobra kung kaya agad na nito na sinabi na gagawin na raw niya ang utos nito. Pagtapos ay kinuha ni Miss Ray ang kanyang phone at tinignan nito ang larawan ng bida na kumalat sa internet. Makikita ang isang komento na nagtatanong kung amateur lang raw ba ang bida, dagdag pa ng isa na mas gwapo pa raw ang bida kesa sa mga isa kada 1,000 na taon na lumalabas na gwapo. Habang ang isa ay nagsaad na isa pa lang raw na minor ang bida kung kaya na may parusa raw para sa mga ito, dugtong pa ng isa na mula raw ang larawan na iyon sa kanyang alma mater kung saan gabi-gabi raw itong kinukuha ng iba. Samantala babalik kay Miss Ray na naiinis dahil paano raw ba na ang lalaki niya ay maging ganun pero ang larawan raw na iyon ay luma na kung kaya maaari raw na hindi ang bida ang nasa likod nito dahil ang tunay raw na bida ang ugali nito ang tunay na nakakaakit sa kanya ng husto. Pagtapos napalingon ito sa kanyang lamesa na puno ng tambak na gawain. Sa nakita ay naisip nito na ang kanyang utak raw ay palagi na lang na iniisip ang bida kung kaya di na raw siya nakapag-focus sa trabaho na dapat niyang gawin. Dagdag pa nito na talagang makulit raw ang ating bida bakit raw ba na di pa ito sumuko sa kanya at kapag patuloy raw siya na tinatanggihan ng bida ay lalo lang siya na nagkakagusto rito. Pagtapos hinawakan nito ang kanyang labi dahil naalala nito ang matamis na sandali nila ng ating bida pagtapos agad na nito na binaliwala ang mga bagay-bagay dahil kahit ano raw ang mangyari ay sa kanya lamang ang bida. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa ating bida kung saan nagtataka ito kung sino raw ba ang may-ari ng sasakyan na nakaparada sa kanilang bahay. Nang laking gulat ng bida nang makita na si Miss Ray pala ang may-ari ng sasakyan na iyon. Pagtapos lumapit ang bida na sinabing di raw ba na sinabi na niya nung nakaraan na di na dapat sila magkita pa at sa sinabi raw niya na yun ay di naman raw tumutol si Miss Ray kung kaya bakit raw ba ito nagtungo sa kanyang bahay ngayon tanong pa nito na ano raw ba ang ibig sabihin ng ginagawa ngayon ni Miss Ray. Sinagot siya ni Miss Ray na gusto pa rin daw nito na manatili ang napagkasunduan nila pero ano raw ba ang kanyang magagawa kung di niya magagawa na makontrol ang bagay na iyon.
Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na ito raw ay may-ari ng isang kumpanya at naging isang sundalo ng bansa tapos sasabihin raw nito ngayon na di nito magawa na makontrol ang napakasimpleng bagay lang na ito. Nang nagsaad si Miss Ray na ang larawan raw ng bida ay nakita niya sa internet at may mga komento raw siya na nakita na di maganda pero depende na lang raw kung ang lalaki na kanyang gusto ay talagang lalaki na kanilang pwedeng galawin anumang oras. Sa narinig ay natahimik ang ating bida pagtapos naisip nito na malaking problema raw sa kanya kapag nakita ng kanyang ate ang mga nangyayari. Sa naisip ay sinabi ng bida na paano raw kaya na pumasok siya sa loob ng sasakyan nito at saka sila mag-usap. Maya-maya nang makapasok ang bida sa loob ng sasakyan sinabi nito na kanya raw nasasabihin kay Miss Ray kung anong klase ng babae ang kanyang gusto raw niya ng isang marangal na babae at isang mapagmahal at cute sa lahat at di raw ganun si Miss Ray ito raw ay pinipilit siya kahit ayaw naman niya. Sa isip pa nito na kapag sila raw ang nagkatuluyan ni Miss Ray kailangan niya raw na makinig rito araw-araw at di raw niya gusto ang bagay na yon. Samantala napangiti si Miss Ray pagtapos sinabi nito na gusto raw pala ng babae ng ating bida na may ugali ng isang lalaki o baka naman raw na sa orihinal na mundo ng bida ay ganun talaga ang ugali ng mga babae. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na ang ibang mundo raw na sinasabi nito sa kanya ay hindi totoo dahil wala pa raw siya na sinasabing totoo ang mga paratang nito sa kanya ang gusto lang raw niya na sabihin ay di ito ang gusto niya na babae. Sa narinig ay sinagot siya ni Miss Ray na paano raw ba na mas mahusay ang ibang babae kesa sa kanya ang pera raw at ang kahit ano ay di isang problema basta raw na manatili lang ang bida sa kanyang bahay at maging lalaki niya ay ibibigay raw niya rito ang kahit na ano kung kaya ano raw ba ang problema ng bida doon. Sa narinig ay naisip ng bida na nakakaakit raw ang sinabi nito sa kanya kung hihiga lang siya at kakain ng mga masarap na pagkain. Pagtapos sinabi nito na kumalma lang raw si Miss Ray na iintindihan raw niya ang pakiramdam nito iyon raw talaga ang pakiramdam kapag unang beses pa lang na na-inlove ang isang tao kung kaya namungkahi raw niya rito na pumunta sa mall at makipagkilala sa ibang babae para mapagtonto nito na siya ay di makukumpara sa ibang babae sa labas. Sa narinig ay hinawakan ni Miss Ray ang kanyang bibig sinabi nito na bakit raw ba na ang daming alam ng bida wag raw nito na sabihin na may kasintahan na ito, ibig raw ba na sabihin nito si Miss Min na pag-alaman raw niya na ito ay di gaya ng gustong babae ng bida. Nang hinawakan ng bida ang kamay nito at inalis sa pagkakahawak sa kanya dahil di raw dapat dalhin ng mga ito sa usapan si Miss Min dahil lalo pa raw siya na naiirite dito. Pagtapos sumigaw ito na sinabing tapos na raw ba si Miss Ray magsalita ang pangalan raw ba ay makakatulong para mawala ang galit nito kung ganun raw natatawagan niya itong Hanhan o baka Xiaonan gusto raw ba iyon ni Miss Ray. Sa narinig na tinawag ng bida ang kanyang unang pangalan ay labis na nahiya si Miss Ray kung kaya na namula ito pagtapos lumihis ito ng tingin na sinabing tumigil na raw ang bida. Sa nakita ay naisip na lang ng bida na nahiya na raw agad si Miss Ray dahil lang sa pangalan. Pagtapos sinabi nito na ang pagtawag raw ng pangalan ay ginagawa ng magkaibigan at kung di na raw siya susundan ni Miss Ray pwede na lang raw sila na maging magkaibigan nito. Sa isip pa ng ating bida na gusto raw niya na patagalin pa ang usapan para makita niya kung talagang tinitignan raw ba ni Miss Ray ang kanyang katauhan. Habang si Miss Ray ay di makapagsalita kung kaya sinabi nito na siya na raw ang mauuna at umalis na raw si Miss Ray at kumain na ito. Pagtapos ay bumaba na ito sa sasakyan sa isip nito na wala raw na pake si Miss Ray sa lahat kung kaya sigurado raw siya na di na siya susundan nito sa hinaharap. Maya-maya habang naglalakad ito ay may nakasalubong siya na isang lalaki lumapit ito sa kanya na nagsabing kaibigan raw siya ni Miss Chin na ate ng bida. Pagtapos nagabot ito ng regalo sa bida na nakiusap na ibigay kay Miss Chin ang regalo niya na yon. Sa nakita ay naisip na lang ng ating bida na pamilyar raw ang lalaki na iyon pagtapos naalala nito ang nagpadala sa kanyang ate ng larawan na may di magandang anyo pagtapos sinabi nito na kilala raw niya ang lalaki ito raw yung nag-send ng di kaaya-aya na imahe sa kanyang ate at siya raw ang kapatid ni Miss Chin kung kaya na ang nangyayari raw sa paligid ng kanyang ate ay may pakialam siya kung kaya kapag nakita raw niya ang lalaki ulit sasabihin raw niya sa pulis na sexual harassing ang ginagawa nito kung kaya na umalis na raw agad ito. Sa narinig ay nagalit ang lalaki sa bida sinabi nito na kahit ano pa raw ang gawin ng bida ay magkakagusto raw sa kanya ang ate nito. Nang di na siya pinansin ng bida at nakapasok na ito sa loob ng bahay. Nang sinalubong siya ng kanyang ate na nagsabi na ang mga magulang raw nila ay di uuwi ng bahay sa ngayon at tinatimad raw siya na magluto kung kaya kumain na lang raw sila ng fast food ngayon. Sa narinig ay agad na sumang-ayon ang ating bida. Habang kumakain ng kanyang ate ay sinabi nito maganda raw na makakain ng fast food dahil ngayon na lang raw niya uli naranasan ang bagay na iyon.
Sa sinabi ng kanyang ate ay sumang-ayon na lang ang ating bida sa isip pa nito na talagang mahirap daw na parang inaakit siya ng kanyang ate palagi kung kaya napapatanong ito kung sadya raw ba ang bagay na iyon o hindi talagang mahihirapan raw siya sa bagay na iyon. Nang napabuntong hininga ang ate ng bida kung kaya na tinanong niya ito kung may problema raw ba. Sinagot siya ng kanyang ate na nagtataka raw ito kung may gumugulo raw ba sa isipan ng kanyang nakababatang kapatid. Dagdag pa nito na sikat na raw ang kanyang kapatid ngayon at nang nagpunta raw siya sa fast food ay nakita raw niya ang mga tao na tinitignan ang larawan ng bida. Sa narinig ay naging masaya ang bida na maisip na ang kanyang ate ay nagseselos pagtapos sinabi nito na wag raw na mag-isip ng kung ano-ano ang kanyang ate dahil ayaw rin daw niya na maging sikat sa internet. Sinabihan siya ng kanyang ate na ang pagiging sikat raw talaga sa internet ay di maganda, marami raw ang sinusugal ang katawan para lang kumita ng pera at ang pagpapakita raw ng kamay ng bida ay di raw dapat nito ginawa at ang pagpapakita raw ng puwet ay wag na wag gagawin ng bida. Dagdag pa nito na kung gusto raw ng bida na ipakita ang puwet nito dapat siya lang raw ang makakita nun. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na anong klase ng mundo raw ba iyon. Nang sinabihan siya ng kanyang ate na nagbibiro lang raw siya pero ang ayaw lang raw niya ay ang gawin ng bida ang mga bagay na iyon gaya ng iba. Sa isip pa nito na di raw niya alam kung gaano karami ang naaakit sa itsura ng bida kung kaya na ang tanging hiling lang raw niya na di sana mangyari ang kanyang kinatatakutan kung saan marami na ang papaligid sa bida, ang oras nga raw ay patuloy kung kaya patuloy lang rin daw ang mga tao sa paligid nila. Pagtapos na sila na kumain ay nagtungo ang ate nito sa kanyang kwarto na nagsabing maaari raw ba siya na pumasok. Sa narinig ay sinagot siya ng bida na maaari raw ito na pumasok sa kanyang kwarto. Nang pagpasok ng ate niya nakita nito na nagko-coding ang bida kung kaya nagtanong ito kung maaari raw ba siya na sumama rito pero mukhang makakaapekto raw ata sa bida ang bagay na iyon. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na di naman raw gaano sa isip pa nito na napakaganda raw ng kanyang ate sa ngayon at talagang kaakit-akit, talagang nakakaakit raw sa mata pagtapos sinabi pa nito na malamang raw na hindi makakaabala ang kanyang ate sa kanya. Sa narinig ay masaya ang kanyang ate sapagkat gusto raw niya na manatili sa tabi ng bida kahit raw na magkaroon pa siya ng problema sa trabaho, ayos lang raw sa kanya. Sa sinabi ng kanyang ate ay sumagot ang ating bida na masaya rin daw siya nakasama ang kanyang ate. Nang matigilan ito nang sinabihan siya ng kanyang ate na may gusto raw ito na ibigay sa ating bida ang kanyang araw-araw na sahod raw 30,000 yuan, marami na raw siyang nagastos nitong mga nakaraan at ayaw na niya nagastusin pa ang pera na iyon. Sa narinig ay nagulat ang bida na sumasahod raw pala ng ganon kalaki na pera ang kanyang ate. Sa isip pa nito na sa nakaraan raw niya na buhay ay kahit magtrabaho raw siya ng isang buwan di pa raw aabot sa kinikita ng kanyang ate sa isang araw. Sinabihan siya ng kanyang ate na kahit raw isa pa rin siyang mag-aaral ay kaya pa rin daw niya na tumulong sa mga operation kung kaya na ganon raw ang kanyang sahod na di malaki. Pagtapos sa isip nito na gusto raw niya na humanga sa kanya ang bida para raw malaman nito kung gaano siya kahanga-hanga at di raw siya isang ordinaryong mag-aaral ng medical. Samantala sa kabilang banda gulat na gulat ang bida dahil sinabi ng kanyang ate na di malaki ang sahod nito araw-araw. Habang nagsad ang kanyang ate na ang mga mag-aaral raw ay di pinapayagan na tumulong sa mga operation pero iba raw siya, isa raw siyang special na may talento, siya raw ang may pinakamataas na grado sa buong mundo pagdating sa medisina kung kaya na may pagkakaiba raw sa pagtrato sa kanya dahil pinapayagan na siya na sumama sa mga operation ng ospital. Sa edad raw na 26 o 27 ay magtatapos na ang isang doktor sa pag-aaral pero papayagan lang raw ito na sumama sa operation kapag umabot na ito sa 30 edad kahit na nagtapos na ito ng pag-aaral at kahit raw na di siya ganon kagaling ay masasabi na raw na ang kanyang husay ay di isang normal dahil kahanga-hanga raw ang kanyang mga nagawa at siya raw ay sikat na sikat sa mga ospital. Maraming ospital raw ang gusto na kuhain siya dahil sa kanyang talento. Sa narinig ay nagsaad ang bida na kahanga-hanga raw ang kanyang ate kung kikita raw siya ng ganon kalaki sa hinaharap ay matatanggal na raw ang paghihirap ng kanilang mga magulang dahil di na raw ng mga ito kailangan na magtrabaho pa. Sa narinig ay niyakap siya ng kanyang ate dahil napakabait raw ng kanyang nakababatang kapatid pero di raw nito kailangan na mag-alala sa kanilang mga magulang dahil di raw masyado ang hirap ng mga ito. Tinawagan raw siya ng kanilang nanay kanina, sinabi raw nito sa kanya na pupunta sa business trip kung kaya na di pa raw ito makakauwi ng bahay. Nang nagtanong ang bida sa kanya kung magtutungo rin daw ba ito sa business trip gaya ng kanilang ina. Sinagot siya ng kanyang ate na oo raw, nasasama siya sa business trip. Sa narinig ay naisip ng bida na kung ganun raw pala na sila muna ng kanyang ate sa bahay pero mukhang aalis na rin daw pala ito.
Pagtapos ay makikita ang bida na may nagdudugong ilong tanong nito kung kailan pa raw babalik ang kanyang mga magulang kasama raw niya ang kanyang ate umaga at gabi kung kaya na di raw niya makakaya ang bagay na yun pagtapos sinabi nito sa kanyang sarili na wag na lang raw na isipin at wag raw na tignan upang di siya maakit. Pero sa kabila ng lahat nagdugo pa rin ang ilong nito na tinawag ang pangalan ng kanyang ate pagtapos tinanong niya ito kung bakit raw ba nag-iba ang damit nito. Sinabihan lang naman siya ng kanyang ate na magsuot na raw ng pangtulog ang bida dahil matutulog na raw sila pagtapos tinanong niya ang bida kung may problema raw ba. Sinagot siya ng bida na wala lang raw sabay tanong nito kung abala raw ba sa trabaho ang kanyang ate. Pagtapos ay di na nga sinagot ang tanong ng bida nang bigla na lang na may ginagawa ito sa kanyang computer sa isip pa nito na kahit raw matagal na sila na magkasama ng kanyang ate ay di pa rin daw ito napapagod sa panunood. Samantala napansin naman ng kanyang ate na nakatingin ang bida rito kung kaya napangiti na lamang ito pagtapos nagpanggap siya na masakit ang kanyang katawan sa paggamit ng computer kung kaya maaari raw ba nabigyan siya ng masahe ng kapatid niya. Sa narinig ay nabahala na lang ang bida dahil alam nito na magdudugo na naman ang kanyang ilong pagtapos ng bagay na iyon. Pero minasahe pa rin niya ang kanyang ate habang namumula ito habang sinasabi ng kanyang ate na talagang komportable raw ang ginagawa ng bida. Pagtapos ay sinabihan nito ang bida na may bakasyon raw siya sa weekend raw kaya na lumabas sila ng bida para magsaya. Sa narinig ay sinagot siya ng bida na sige raw total na may oras naman raw siya habang sa isip nito ay naisip niya na di pa raw siya lumalabas kasama ang kanyang ate. Sa narinig ay nagsaad ang kanyang ate na gagawa na raw siya ng plano ngayon dahil ito raw ang kanyang unang date sa bida. Sa narinig ay naisip ng bida na date raw pala ang tingin ng kanyang ate sa gagawin nila tanong pa nito na talaga raw ba na lumampas na sa pagiging kapatid ang tingin sa kanya ng ate niya. Pagtapos nakita ng bida ang orasan kaya sinabi niya sa kanyang ate na oras na raw dahil 11 AM na raw kung kaya kailangan na raw nila na matulog. Sa narinig ay nagsaad ang ate ng bida na babalik raw muna siya sa kanyang kwarto pagtapos umalis na ito na nag-good night sa bida. Sa isip pa nito na kahit raw wala siya na nagawa na kahit ano sa bida mabuti raw na di na siya kinaiinisan nito at ngayon raw ay di na niya hahayaan ang kahit na sino na makialam sa kanila ng bida. Sa pag-alis nito ay napabuntong hininga ang bida sa isip nito ay excited na raw siya sa paglabas nila ng kanyang ate. Nang matigilan ito nang nag-ring ang kanyang phone sa narinig ay naisip ng bida kung sino ang tumawag. Kaya sinabi nito na kung gusto raw ni Miss Wei ng lalaki may ipapakilala raw siya rito kaya wag na raw siya nito na kulitin. Sinagot naman siya ni Miss Wei na ayaw raw niya sa mga lalaki kung kaya di raw lahat ng lalaki ay pwede niya na maging kasintahan ang bida lang raw ang gusto niya kaya kausapin raw siya nito. Sa narinig ay tumawa lang ang bida na nagsabing ayaw raw pala ni Miss Wei sa lalaki kung gano'n na bakit raw ba na dumidikit ito sa kanya. Nang nagsaad si Miss Wei na mula pa raw nang siya ay bata ay napaligiran na siya ng iba't ibang lalaki ang kanyang nanay raw ay palagi na may inuuwi na isang lalaki na gusto ng pera at kayamanan kung kaya na pinaglalaroan raw ng kanyang nanay ang lalaki na gano'n at ayaw raw niya sa ganong lalaki simula pa noon pero naiiba raw ang bida sa mga ito. Dagdag pa nito na simula pa raw noon ay nagtrabaho na siya ng mahusay at buong buhay raw niya ay nagtrabaho lang siya ng nagtrabaho kung kaya di raw niya naiintindihan ang mga lalaki at di raw niya alam kung paano manligaw ng lalaki kaya di raw niya alam kung paano mapapasaya ang bida ang alam lang raw niya ay handa siya na ibigay sa bida ang lahat ng gusto nito. Pagtapos sinabi nito na kung gusto raw ng bida ng bituin handa raw siya na mag-invest ng pera para gumawa ng spaceship para mabigay sa bida ang bituin na gusto nito. Sa narinig ay nagsaad ang bida na di raw niya gusto ang bituin paano raw kaya nasabihin niya na ayaw na niya na kausapin pa siya ni Miss Wei gagawin raw ba nito. Sinagot siya ni Miss Wei na di raw niya gagawin iyon dahil ilang beses na raw niya na sinubukan nakalimutan ang bida pero di raw niya magawa. Sa narinig ay wala na lang na nagawa ang bida kung kaya sinabi na lang nito na siya raw ay matutulog na kung kaya papatayin na raw niya ang tawag. Pagtapos ay naisip ng bida na si Miss Wei raw ang tipo ng tao na di nagkaroon ng masayang buhay at di raw ito nagkaroon ng magandang pagkabata at talagang nakakaawa raw ito kaya tingin raw niya na di dapat siya maging masama rito. Habang sa pagpikit ng mata nito naalala niya ang isang babae na nagtatanong kung may asawa na raw ba ang bida na sinagot ng bida na wala raw. Sa narinig ay nagsaad ang bata na ate nito na siya na raw ang magiging asawa ng bida simula ngayon kung kaya di na raw pwede na tumingin pa ang bida sa ibang babae mula ngayon. Pagtapos ay lumapit ang tagpo sa kinabukasan sa paaralan ng ating bida pagtapos nagpadala ito ng mensahe sa kanyang ate na nagsasabing nasa paaralan na raw siya kung kaya di na raw dapat mag-alala pa ito. Sa isip pa nito ay simula raw nang sumikat siya sa internet ay ang kanyang ate raw ay palagi na lang na excited na ihatid siya at sunduin siya sa paaralan.
Nang matigilan ng bida ng nag-good morning sa kanya si Miss Min kung kaya binati rin ito ng bida ng magandang umaga bilang tugon tanong pa nito na bakit raw ba na parang late sa pagpasok si Miss Min ngayon. Sinagot siya ni Miss Min na dahil raw iniisip niya ang kiss nila ng bida kung kaya di raw siya makatulog buong gabi. Sa narinig ay nagulat ang bida na namula pagtapos sinabi nito na sekreto raw nilang dalawa iyon at di raw pwede na marinig ng iba ang sinabi nito. Nang matigilan ng bida nang hinawakan siya sa kamay ni Miss Min sinabi nito na dalawa lang raw sila ng bida kung kaya gusto raw niya na halikan ang bida ngayon. Sa narinig ay labis ang pagkagulat ng ating bida sa isip nito mas lalo pa raw na humihirap ang mga bagay-bagay. Pagtapos inalis nito ang kamay ni Miss Min sinabi nito na aksidente lang raw ang nangyari nung nakaraan ang kiss raw ay di pinapayagan sa kanilang paaralan alam raw ba nito ang bagay na iyon. Sa narinig ay nagmungkahi si Miss Min na kung ganun raw maaari raw na magtungo ang bida sa kanyang bahay pagtapos ng paaralan para raw mag-kiss sila sa kanyang bahay. Sinabihan lang ito ng bida na wag na raw isipin pa ang bagay na iyon magsisimula na raw ang pasok kaya kailangan na raw nila na magmadali. Sa narinig ay makikita ang malungkot na mukha ni Miss Min kaya naisip na lang ng bida na malungkot raw ito dahil di siya pumayag sa kiss. Pero kapag raw nagpatuloy pa ang mga nangyayari ay baka raw di na niya makontrol pa ang kanyang sarili dahil ayaw raw niya pag nangyari ang bagay na iyon. Pagtapos ay lumipas ang sandali kung saan nag-lunch break na sa kanilang paaralan kung kaya na inaya na ng bida si Longlong na pumunta na raw sila sa kantin. Nang sa paglabas ng bida ay makikita ang mga babae na patay sa bida na tinatawag itong male god sinasabi ng mga ito na kung maaari raw ba na pirmahan ng bida ang kanilang notebook at maaari raw ba sila na sumali sa fun club nito. Sa nangyayari ay naisip na lang ng bida kung ano raw ba ang nangyayari dahil lang ba sa larawan niya kaya nagkakaganon ang mga babae na yon. Nang nagsaad si Longlong na namamangha dahil naging sobrang sikat na raw talaga ng bida sa internet na para na itong artista. Pagtapos ay tinapat nito ang kanyang phone sa ating bida na nagsasabi na may gumawa raw ng video patungkol sa lahat ng larawan nito at ang mga babae raw ay sinasabi na isa ang bida sa mga gwapo na binata na sinisilang lang kada 70,000 na taon at talagang nababaliw na raw ang mga tao sa bida. Samantala makikita ang larawan ng bida sa nakita ay di nito alam ang kanyang gagawin na nagdugo na lang ang kanyang bibig habang ang isa ay balak na hawakan ang puwet ng ating bida dahilan na napamura ang ating bida na nagtanong kung sino raw ba ang humawak sa kanyang puwet. Habang maririnig na lang ang sigaw ng babae dahil hawak-hawak ni Miss Min ang kamay nito nang mahigpit sinabihan pa ni Miss Min ang babae na ayaw raw ng ating bida ang ginawa nito kaya di raw ng babae maaari na hawakan ang bida. Pagtapos ay maririnig ang malakas na sigaw ng babae kaya nababahala na lang ang mga babae sa paligid. Sa nangyayari ay inawat siya ng bida na sinabing pakawalan na ang babae. Nang biglang may matabang babae na nagsabi na kailangan raw na umalis ng mga babae sa lugar saad nito na bakit raw ba na di pa kumakain ang mga babae na iyon magtatapos na raw ang lunch break nang di pa sila kumakain. Sa nakita ay agad na tumakbo ang mga babae dahil ang demonyo raw na babae ay pumunta na kaya kailangan raw nila na tumakbo kaagad. Nang nagsaad naman ang may green na buhok na si Mr. Lee raw ang pinalilibutan ng mga babae noon dahil sa sikat ito sa live stream pero ngayon raw ay parang nabaliktad ang mundo dahil sa bida na raw nagiging ganun ang mga babae na iyon. Sinagot naman siya ng hangal na ang maganda lang raw sa bida ay ang mukha nito pero wala raw itong talento ni hindi man lang raw nito na magawa ang kumanta at ang sumayaw. At lahat raw ng nangyayari ay dahil lang sa mukha ng bida at wala na raw siyang pakialam pa sa bagay na iyon. Nang matigilan ito nang may nag-uusap na dalawang babae sinasabi ng mga ito na mayroon raw na napakaraming magagandang kotse sa labas at sobrang yaman raw ng may-ari ng sasakyan at narinig raw nila na dahil sa bida kung kaya pumunta ang mayaman na babae na yun sa kanilang paaralan. Sa mga narinig ay nanginig ang hangal sa inggit pagtapos sinasabi nito sa kanyang isipan na di raw dapat siya mainggit di raw pwede. Pagtapos makikita ang mga magagarang sasakyan na pag-aari ni Miss Wei habang nasa labas na ang bida. Nang nagsaad si Longlong na inaya na tumingin ang bida napakaraming magaganda na sasakyan raw sa lugar na talagang kahanga-hanga. Sinagot lang siya ng bida na ano raw ba ang kahanga-hanga sa bagay na yun bilasan na lang raw nila at bumili na sila ng pagkain. Sa isip pa ng bida ay nagtataka ito kung bakit raw ba siya sumikat nung nakaraang buhay niya raw ayaw naman niya na maging sikat kaya di raw niya maintindihan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Nang matigilan ito nang may tumawag sa kanya ng kanyang kunin nakita niya na si Miss Wei ang tumawag sa kanya. Sa nakita ay sinagot ng bida ang tawag pagtapos nagtanong ang ating bida kung pinagmamasdan raw ba siya ni Miss Wei kahit nasa kanyang paaralan. Sinabihan naman siya ni Miss Wei na lumabas raw ito dahil dadalhin raw niya ito sa isang lugar para kumain sila.
Sa narinig ay nagsaad ang ating hangal na bida na kung si Miss Wei raw ba ang may-ari ng sasakyan kung ganun ayaw raw niya dahil kakain raw siya kasama ang kanyang mga kaklase. Sa narinig ay nagsaad si Miss Wei na alam na raw niya na ganun ang isasagot sa kanya ng bida kung kaya na naghanda raw siya ng iba para rito. Sa narinig ay napuno na lang ng pagtataka ang ating bida. Nang bigla na lang na lumabas si Miss Wei sa kanyang sasakyan pagtapos pinitik nito ang kanyang daliri hudyat ng isang bagay na di pa matukoy. Maya-maya ay dumating ang mga lalaki na may hawak na isang bagay pagtapos sinabi nito na dahil raw ayaw ng bida na kumain sa labas kasama siya dinala na lang raw niya ang kanyang pagkain sa paaralan nito. Sa narinig at nakita ay labis ang pagkagulat ng ating bida na naroon na si Miss Wei. Samantala sa likod nito ay nagtanong si Miss Min kung sino raw ba ang tumawag sa bida. Habang ang bida naman ay sinabihan ng mga ito na mauuna na raw siya at kailangan raw ng dalawa na kumain ng di siya kasama. Pagtapos ay umalis na ang bida habang naiwan si Miss Min ng may malungkot na muka. Habang babalik kay Miss Wei kung saan napansin nito ang bida sa gitna ng maraming tao. Sa nakita ay napangiti ito pagtapos inutos sa kanyang tauhan na iabot sa kanya ang kanyang phone. Pagtapos ay nagtanong ito sa ating bida kung gusto raw ba nito ang mga nangyayari. Sa narinig ay galit na nagsaad ang bida na isa raw na presidente ng kumpanya si Miss Wei kung kaya paano raw ba nito nagagawa na sundan siya di raw ba ito natatakot na baka malugi ang kumpanya nito dahil mas inaatupag pa nito na sundan siya kesa ang gawin ang trabaho nito sa kumpanya. Samantala nagsaad lang naman si Miss Wei na kala raw niya na magugustuhan ng bida ang kanyang ginawa. Habang nagsaad ang bida na pumayag na kumain sa labas kasama si Miss Wei at wag na raw ito na umakit pa ng ibang tao dahil kapag naisip raw ng mga tao na may relasyon sila di na raw talaga siya makikipagkita rito. Sa narinig ay nasabi na lang ni Miss Wei na ang bida raw ay talagang cute sa oras na nagagalit ito sa kanya pagtapos inutos nito sa kanyang mga tauhan na alisin ang mga sasakyan sa lugar pati ang mga pagkain at iwan siya ng mga ito sa lugar ng mag-isa na agad namang sinunod ng kanyang mga tauhan. Pagtapos gaya ng napagkasunduan nila ng bida nag-ante ito at di kumuha ng atensyon ng iba maya-maya ay dumating na ang bida sa lugar nagtanong ito kung talaga raw ba na gusto ni Miss Wei na kumain kasama siya. Sa tanong ay kumpiyansa siya na sinagot ni Miss Wei na gusto raw niya talaga na makasama ang bida na kumain. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na dahil raw gusto nito na kumain kasama siya kailangan raw nito na makinig sa gusto niya na pagkain. Sa narinig ay pumayag agad si Miss Wei nang walang reklamo. Maya-maya ay dinala siya ng bida sa isang mumurahing kainan sa nakita ay nagtanong na lang si Miss Wei kung gusto raw ba na kumain ng bida sa lugar na ito napakarumi nga raw ng lugar na iyon. Sa narinig ay nagsaad ang bida na tama raw ito dahil raw galing ito sa mayaman na pamilya sigurado raw na nagulat ito kung kaya maaari na raw itong umalis ngayon. Ngunit nanatiling tahimik si Miss Wei habang sa isip ng bida na sana raw nakamuhian na siya agad ni Miss Wei. Ngunit kahit parang ayaw pa ni Miss Wei ay pumasok na rin ito sa lugar dahil wala na siyang pagpipilian pa dahil siya rin naman ang may gusto na kumain sila ng bida. Sa pagpasok ng mga ito sinabi agad ni Miss Wei na bibilhin raw niya ang lugar na iyon na labis na kinagulat ng bida kaya sinabi nito na sandali lang raw. Sinabi ng bida na alam raw niya na mayaman si Miss Wei pero ang lugar raw na iyon ang kinakainan ng mahihirap kaya kapag binili raw ni Miss Wei ang lugar na iyon ay nangangahulugan raw iyon na ayaw na nito na makasama siya na kumain. Sa narinig ay nasabi na lang ni Miss Wei na talagang malakas raw magbigay ng problema ang mga lalaki. Pagtapos ay nag-order na sila ng mga pagkain nang nagtanong si Miss Wei na nakakain raw ba talaga ang pagkain nila rito dahil napakamura raw parang kakaiba. Sinabihan naman ito ng bida na wag magsalita ng kung ano-ano matagal na raw siya na kumakain sa lugar at masarap naman raw ang pagkain doon. Samantala nagsaad ang tindera na kung ayaw raw ni Miss Wei wag raw ito na bumili at wag raw nito na abalahin ang kanyang negosyo. Sa narinig ay nagsaad ang bida na wag na raw pansinin ng babae si Miss Wei siya na lang raw ang kakain. Subalit natigilan ito nang nagsaad si Miss Wei na kailangan raw na magsuot ng gloves ang babae pag ihahanda raw nito ang kanyang pagkain at dapat raw na ang mga ingredients ay fresh. Sa sinabi ni Miss Wei ay tuluyan na nainis ang tindera rito pero agad na napatahimik dahil sa nilabas na pera ni Miss Wei. Sa nakita na maraming pera ay agad nito na sinabing maupo na si Miss Wei dahil susuotin na niya ang kanyang gloves ngayon pagtapos masaya ito dahil magkakaroon raw siya ng maraming pera. Habang sa isip ng bida nagtataka na lang ito sa nangyayari nang matigilan ito nang kinurot siya sa pisngi ni Miss Wei dahil sa kanya raw dapat na tumingin ang bida at di sa babae na yon. Pagtapos ay nagtanong ang bida na kakainin na raw ba ni Miss Wei ang pagkain doon. Sinagot siya ni Miss Wei ng isa pang tanong na kung nakain na raw ba ng bida ang mga pagkain doon.
Sa tanong ay sinagot siya ng bida na nakakain na raw siya ng maraming beses sa lugar na yun. May kakaiba raw ba doon? Ito raw ang kinakain nila na mahihirap at di raw sila nagkakasakit sa oras na kakain sila ng bagay na iyon, at ito raw ang buhay na di nakikita ni Miss Wei at nararamdaman raw niya na ayaw ni Miss Wei sa lugar na ito. Dagdag pa nito na di raw siya si Cinderella o kung sino pa man para habulin ni Miss Wei. Nang matigilan sa pag-uusap ang mga ito nang dumating sa lugar ang napakalinis na pagkain ni Miss Wei na mukhang mamahalin. Nang nagsaad si Miss Wei na nagkakamali raw ang bida dahil naging sundalo na raw siya at nakain na raw niya ang mga pagkain na mas masahol pa sa bagay na yun. Talagang mahal lang raw niya ang bida kaya ayaw niya raw na kumain ang bida ng mga pagkain na madumi, kung sa kanya ayos lang raw na kumain siya ng ganon. Sa narinig ay tinignan na lang ng bida si Miss Wei. Sa isip nito nakakaiba raw ang ugali ni Miss Wei sa ngayon, pagtapos sinabi nito nakalimutan na raw gawin na lang raw nila ang gusto nito. Nang matigilan ng bida nang biglang nagtanong si Miss Wei na bakit raw ba masyadong mahusay sa kisang bida, may nakahalikan na raw ba itong ibang babae noon. Sinagot naman siya ng bida na ayos lang raw ba na bigla nitong itatanong ang bagay na iyon sa kanya habang kumakain sila. Di raw ba pwede na nakikita lang niya sa mga palabas kaya natuto siya sa kiss na sinasabi nito. Sa narinig ay sinabihan siya ni Miss Wei na wag raw na hayaan ng bida na malaman niya na may iba itong mahal dahil kapag nalaman raw niya na may karelasyon ang bida di raw niya mapapangako na wala siyang gagawin. Ngunit mapag-aalaman na nasa alaala na lang pala ng bida ang lahat ng nangyayari at nagising ito sa katotohanan nang tinawag siya ni Longlong na nagtanong kung ano raw ba ang iniisip nito. Sinabihan siya ni Longlong na parang may iniisip raw na iba ang bida kanina. Tinatanong niya raw rito kung maganda ba ang lipstick na kanyang hawak-hawak. Sinagot siya ng bida na wala na raw siya na pakialam pa sa bagay na yun at aalis na raw siya sa ngayon. Habang aalis na ito ay pinigilan siya ni Longlong dahil gusto raw sana niya na dalhin ang bida sa kanyang kapatid para makita raw niya kung ano ang magiging reaksyon ng kapatid niya. Sa narinig ay naisip ng bida ang manyakol na bata. Pagtapos nagtungo sila sa manyakol na bata upang tignan ang ginagawa nito. Nang nagtanong ang bida kung ano raw ba ang gagawin nila na sinagot naman ni Longlong na kailangan raw nila na maghintay ng tamang pagkakataon. Pagtapos ay sumigaw si Longlong na nagtanong kung ano na naman raw ba ang ginuguhit ng kanyang manyakol na kapatid. Sa narinig ay nagulat ang kapatid nito na nagtanong kung bakit raw ba naroon ang kanyang kuya. Nang pagpasok ay tinitignan ng bida ang ginuguhit ng manyakol na bata. Sa nakita ay di ito natutuwa habang ang manyakol na bata ay kinakabahan. Gaya ng inaasahan sa manyakol na bata, ginuhit nito ang bida kasama siya na ginagawa ang bagay na dapat sa mag-asawa lamang. Patuloy lang na makikita ang pagiging manyakol ng bata. Sa mga nakita ng bida ay nainis ito pagtapos tinapat ang notebook sa bata. Habang wala pa na sinasabi ang bida ay nagsaad na ang manyakol na bata na di raw siya ang may gawa ng bagay na yun dahil pinilit lang raw siya ng kanyang kaibigan na gawin ang bagay na yun. Pagtapos umiyak na ang bata, sinabi nito na dapat raw na magtiwala sa kanya ang bida, di raw niya magagawa iyon, pinilit lang raw siya, wala pa nga raw siya na nababasa kahit na isang page. Nang hinawakan naman siya ng bida na nagsabing alam raw niya na alam ng bata ang nasa loob at ang nakaguhit doon dahil kung hindi ano raw ba ang nasa computer nito, puno raw ng mga learning materials ang bagay na iyon na umabot pa sa 500 gigabytes. Sa narinig ay nagtanong ang bata kung bakit raw ba na maraming alam ang bida patungkol sa bagay na yun, bakit raw ba sobrang husay nito. Tinago na raw niya ang bagay na yun pero nahanap pa rin daw ng bida. Nang nagsaad ang bida na ang ibig raw niya na sabihin ay masyado pa raw na bata ito, kung kaya bilang kaibigan raw ng kuya nito kailangan raw niya na turuan ng leksyon ito dahil masyado raw ang ginawa nito. Sa narinig ay napasigaw na lang ang bata nang sinabihan pa ito ng bida na masyadong bata pa raw ito at pangmatanda na raw ang mga ganong bagay at gusto raw niya ang bata na inosente at cute na mahusay sa paaralan. Paano raw kaya na gumawa sila ng kasunduan kapag raw nagbago ang ugali ng bata at maging mahusay ito sa paaralan ay may ipapangako raw siya na isang bagay rito. Sa narinig ay natuwa ang bata na nagtanong kung talaga raw ba. Sinagot siya ng bida na talaga raw at tutuperin niya ang kanyang sinabi pero kailangan raw ng bata na gawin rin ang napagkasundoan. Sa narinig na sinabi ng bida ay nagsaad ang bata na dahil ganun raw pala ang gusto ng bida na ugali niya ay gagayahin na raw niya ang ugali ng kanyang ama mula ngayon at huhusayan ang pag-aaral nang sa gayon ay di na raw imposible pa ang bagay na iyon. Sa narinig ay naisip na lang ng bida na kung ano raw ba ang nasa isip ng bata na kanyang kausap. Maya-maya ay tinawagan siya ng kanyang ate kung kaya na naghilo ang bida bilang panimula ng usapan. Habang nagtanong ang ate nito kung nasa bahay pa rin daw ba ng kaibigan ng ating bida, pwede raw siya na magtungo sa lugar ng bida para sunduin ito. Sinagot siya ng bida na di na raw kailangan dahil kaya raw niya na bumalik sa kanilang bahay ng mag-isa. Dahil sa sinabi ng bida ay wala na nagawa pa ang kanyang ate kundi sabihin na mag-ingat ang bida sa daan.
Nang matigilan ito nang lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan na nagtanong kung sino raw ba ang kausap ni Miss Chin. Pero agad ito na nagulat dahil di siya pinapansin ni Miss Chin, sa halip ay nagmamadali itong nagbibihis para makauwi na sa bahay dahil sa nakikita na paggalaw ng ate ng bida ay tinanong ito ng kanyang kaibigan kung bakit raw ba na parang nagmamadali ito. Paano raw kaya na lumabas sila ni Miss Chin sa weekend, abala raw ba ito magtungo raw sila sa bar, narinig raw niya na marami ang gwapo na lalaki sa bar. Sinagot siya ni Miss Chin na nasa kanya na raw ang pinakagwapo na lalaki at makikipagkita raw siya rito sa Wandi Plaza ng Sabado. Sa narinig ay labis ang pagkagulat ng kanyang kaibigan na nagtanong kung totoo raw ba, sino raw ba ang lalaki na iyon, maaari raw ba na sabihin sa kanya nito kung sino. Sinagot siya ni Miss Chin na saka na lang raw niya sasabihin sa kanyang kaibigan kapag may resulta na raw ang nangyari. Sa narinig ay inasar siya ng kanyang kaibigan na sinabing bibigyan raw niya ng baby si Miss Chin. Sa narinig ay namula na lang na binanggit ni Miss Chin ang kanyang kaibigan. Habang nagsaad pa ang kaibigan nito na kailangan raw na may proteksyon ang mga ito sa oras na gawin nila ang bagay na yun at aalis na raw siya, magpapasaya lang raw ang ate ng bida sa gagawin nito. Habang makikita sa labas ay nakikinig sa kanila ang babae na may gusto sa ate ng bida, naisip pa nito na makikipag-date raw si Miss Chin sa iba, bakit raw ba na di siya nito makita na nagmamahal rito. Pagtapos tinandaan nito ang lugar na Wandi Plaza na animoy, pupunta siya para makita at bantayan ang babae na mahal niya kung sino ang kasama nito. Pagtapos ay lilipat sa bahay ng bida kung saan nagsaad si Miss Chin na nakauwi na raw siya, pero agad ito na nagtaka dahil nakita niya na parang wala ang kanyang nakababatang kapatid sa lugar. Sa isip nito na baka raw nagla-live lang ang kanyang kapatid sa kasalukuyan. Lilipat ang eksena sa ating bida kung saan makikita na talagang nagla-live ito, pero mukhang di maganda ang nangyayari sa kanyang live. Naisip nito na nakilala na raw siya ng mga manunood niya, sinasabi ng kanyang mga manunood na kailangan raw ng bida na magtanggal ng mask dahil alam na raw nila na ito ang lalaki na sumisikat sa internet, ang tinatawag na male god. Habang ang bida ay pilit na tinatanggi ang mga bagay na paratang sa kanya dahil kung ganun raw siya kagwapo di na raw siya magmamask at di raw siya maglalaro ng game lang. Pagtapos makikita na ang live ng bida ay umabot ng napakaraming like, kung kaya nangangahulugan rin iyon na sobrang dami ng nanunood sa kanya. Ang malala pa ay sinasabi ng mga ito na tanggalin na raw ng bida ang mask nito dahil kilala na raw nila ang bida at alam raw nila na ito ang male god na sikat sa internet. Nang matigilan ng bida, nang bigla na lang na lumitaw ang kanyang ate na may pinindot na isang bagay, pagtapos sinabi nito sa bida sa may seryosong muka na itigil na raw ng bida ang paglalaro nito. Pagtapos din na pinakita ang kasunod dahil agad na lumipat sa kinabukasan kung saan naiisip ng bida na kakaiba raw ang reaksyon ng kanyang ate kagabi. Makikita na hawak-hawak siya ng kanyang ate sa braso ng mahigpit, pagtapos sinabi nito sa bida na tumigil na raw ang bida sa pagla-live. Dagdag pa nito habang may katakot-takot na mukha na nakilala na raw ng mga tao kung sino talaga ang bida. Kapag nagpatuloy pa raw ang bida, tuluyan na malalaman ng mga tao ang tunay na pagkatao ng bida. Kung gusto raw ng pera ng ating bida, manatili na lang raw ito sa bahay, siya raw ay susuportahan ng bida sa mga pangangailangan nito. Dagdag pa ng ate nito na siya raw ay natatakot na baka raw may kumuha sa bida na mas mahusay sa kanya at sa ganong punto raw ay baka makalimutan na raw siya ng bida ng tuluyan at mawawala na raw ito sa kanya. Sa narinig ay sinabihan siya ng ating bida na di na raw dapat na isipin pa ng kanyang ate ang tungkol sa bagay na yun dahil ang kanyang pagiging live streamer raw ay di panghabang buhay at ang ibang tao raw ay iba at pamilya niya raw si Miss Chin, kung kaya wala raw na pag-asang makalimutan niya ito. Sa sinabi ng bida ay makikita na umapekto ito kaya natahimik na lang ang kanyang ate. Babalik sa kasalukuyan kung saan napabuntong hininga ang ating bida, sa isip pa nito na parang nagiging kakaiba raw ang kanyang ate habang tumatagal, parang gusto nga raw nito na pagmasdan ang kanyang mga galaw anumang oras. Kapatid raw ba niya talaga ito dahil parang di raw ata ganun ang tingin sa kanya ng ate niya. Nang matigilan ito nang nagring ang kanyang phone, nakita niya na may malaking kinita siya nung nakaraan, kung kaya nagtaka na lang ito dahil wala raw siya na sinabing magbigay ng regalo sa kanya ang mga nanunood sa kanya. Kapag nagpatuloy raw ang bagay na yun, sigurado raw na yayaman siya. Kung ganun na iyon raw pala ang kapangyarihan ng internet celebrity, pero di naman raw niya gusto ang nangyayari. Maya-maya ay nakarating na ang bida sa kanyang paaralan. Sa pagdating niya ay malaking pagtataka na lamang ang kanyang naisip sa nakita. Nakita pala nito ang mga babae na hinahangaan ng bida at sinisigaw nila ang pangalan ng bida habang ang bida ay wala na lang na masabi. Nang sinabihan siya ni Longlong na may fan club na raw ang bida. Sa narinig ay naisip ng bida na di pa raw ba sapat ang pinagagawa na homework sa kanila para maging abala ang mga ito sa gawain dahil kung ano-ano nga raw ang mga pinaggagagawa ng mga ito.
Pagtapos lumapit sa bida ang dalawang babae na nangangako na susuportahan nila ang bida sa abot ng kanilang makakaya at naroon raw sila para sa bida. Habang sa tabi ng hangal sinasabi ng mga lalaki na sikat na raw ang bida noon pero ngayon raw na naging internet celebrity ito ay mas lalo pa raw na sumikat ang lalaki na yung dagdag pa nito na ang mukha raw ng bida ang dahilan ng lahat at wala ng iba kung kaya nagtataka raw siya kung sa paanong paraan raw ba naging male god ang tao dahil lang sa taglay na itsura. Nang nagsaad naman ang hangal na alam naman raw ng kanyang mga kaibigan na ang mga sikat sa internet ay di nabubuhay ng matagal. Pagtapos ay lilipat ang tagpo sa locker room ng lalaki kung saan makikita na walang damit ang ating bida. Samantala makikita ang hangal sa gilid na pasimple lang pero may masamang balak dahil kinukuhaan nito ng larawan ang hubad na katawan ng bida. Ngunit nabangga ito ni Longlong na nagsabing may abs na raw pala ang bida ito raw ba ang resulta ng pag-eensayo nito kasama si Miss Min. Habang sa isip ng hangal ay nagtatanong ito kung may mata raw ba si Longlong pero masaya pa rin ito na kukuhaan pa ng larawan ng bida habang maririnig ang kamera nito. Sa narinig ay kinabahan ang hangal dahil di raw niya inaasahan na ang lakas ng tunog ng phone niya pagtapos napalingon ito sa bida na patuloy lang sa pakikipag-usap kay Longlong. Sa nakita ay napabuntong hininga ito dahil parang di raw napansin ng mga ito ang ginawa niya. Pero makikita na nakangiti ang ating bida palatandaan na nahalata nito ang hangal sa ginagawa na pagkuha ng larawan niya. Samantala babalik ang eksena sa hangal na naiinis dahil di raw pala siya nakakuha ng maayos na larawan ng bida na papatanong pa ito kung sinadya raw ba ni Longlong na banggain siya kanina. Ngunit agad ito na nakaramdam ng takot dahil nasa likod na niya ang bida at si Longlong na may katakot-takot na mukha na nagtanong kung ano raw ba ang tinitignan ng hangal sa phone nito. Sa tanong ay sumagot ang hangal na wala raw siya na tinitignan rito at umalis na raw sa kanyang harapan ang mga ito dahil pupunta raw siya sa playground. Ngunit sinapak ng bida ang pader sa gilid nito na labis na kinagulat ng hangal sinabi pa sa kanya ng bida na di raw siya papayag na umalis ang hangal. Dagdag pa nito na masyadong maaga pa raw para magmadali ito ng ganon bakit raw ba na di ito makipag-usap sa kanya kailangan raw niya na makita kung ano ang tinatago nito sa kanyang phone. Sa ginawa ng bida ay nagtanong na lang ang hangal rito kung ano raw ba ang ibig sabihin ng ginagawa ng bida. Sinagot siya ng bida na nasa fun club rin daw niya ang hangal kung kaya bakit pa raw ba kailangan pa nito na magtago para lang sa isang larawan. Pagtapos sinabi nito na papayagan raw niya ito na kumuha ng larawan sa kanya bilasan na raw nito at bilasan na nakunan ng larawan ang kanyang katawan. Sa narinig ay nagtanong na lang ang hangal kung nababaliw na raw ba ang bida sa sinasabi nito. Sa narinig ay nagsaad ang bida habang nagagalit na ngayon raw na gusto na niya nakunan siya nito ng larawan ay ayaw raw nito pero kanina raw ay palihim ito na kumukuha ng larawan sa kanya kung ayaw naman raw pala nito pues burahin raw nito ang larawan na nasa phone nito. Sa narinig ay natatakot na sinabi ng hangal na buburahin na raw niya talaga pagtapos umalis na ito. Habang nagsaad si Longlong nang naiinis na bakit raw ba na ginagawa ng hangal na kunan ng larawan ang hubad na katawan ng bida di raw kaya na gusto nito na i-post ang larawan para ma-blackmail ang bida sa internet. Sinagot siya ng bida na wag na raw naisipin pa ang bagay na yun dahil di raw siya takot na makuhaan ng larawan. Sa isip pa ng ating bida na balak raw niya talaga na ipakita ang kanyang abs sa lahat pero di raw talaga siya papayag na ang hangal ang kumuha ng larawan niya. Nang sa labas kung saan uwian na ng mga ito ay sinusundan ng bida ang hangal sa isip ng ating bida na kailangan raw niya na may gawin ngayon na upang maturuan na raw niya ng leksyon ng hangal upang di na raw ito gumawa pa ng gulo sa hinaharap. Habang ang hangal naman ay galit na nagsasabi na nababaliw na raw ang bida galit raw ito sa kanya pero di pa raw siya susuko sa ngayon. Habang ang bida ay nakamasid pa rin sa likod nito naiisip nito na kailangan raw niya na solusyonan ang problema gamit ang paraan ng tunay na lalaki. Ngunit natigilan ito nang makita ang isang kamay na humawak sa hangal pagtapos hinatak ito patungo sa isang lugar na labis kinagulat ng ating bida kung kaya naisip nito na kidnapang ang nangyayari. Pagtapos nakita nito ang dalawa na tauhan ni Miss Wei ang kumuha sa hangal kung kaya nagtanong ang bida kung ano raw ba ang ginagawa ng mga iyon sa lugar inutusan raw ba ni Miss Wei ang mga ito na gawin ang bagay na iyon. Sinagot naman siya ng mukhang bata na di raw niya alam ang dahilan ni Miss Wei at wala raw talaga sila na alam pero kailangan na lang raw na magpanggap ng bida na walang nakita at magpapaalam na sila. Sa nakita ay naisip na lang ng bida na bakit raw ba na kinuha ni Miss Wei ang hangal nakita raw ba nito ang nangyari di raw kaya na gusto nito na magkautang na loob siya rito sa hinaharap. Pagtapos lilipat ang eksena sa kumpanya ni Miss Wei kung saan tumawag ang bida kay Miss Wei na nagsabing kinuha raw nito ang hangal sa kanilang paaralan. Sa narinig ay nagsaad si Miss Wei na nagtanong kung sa paanong paraan raw ba nalaman ng bida na siya ang may gawa ng bagay na iyon.
Sinagot siya ng bida na nakita raw niya ang mga gwardya ni Miss Wei na kinuha ang hangal at bakit raw ba na ginawa iyon ni Miss Wei para raw ba na mawala ang galit niya. Sinagot siya ni Miss Wei na nakita naman raw ng bida kung ano ang gusto na gawin ng hangal kung kaya kailangan raw na magbayad ito sa ginawa nito na kalapastanganan. Dagdag pa nito na di na raw kailangan pa na mag-alala ng ating bida sa mga bagay-bagay, siya na raw ang bahala, masisiguro raw niya na di naman gugulo pa ang hangal sa hinaharap. Nang sinabihan siya ng bida na ngayon raw sigurado na siya na pinagmamasdan ni Miss Wei ang mga galaw niya sa paaralan, sinabi na raw niya rito na huwag siya nabantayan dahil wala ito na kinalaman sa mga gagawin niya. Sinagot siya ni Miss Wei sa may seryosong mukha na gusto lang raw niya na makita ang ginagawa ng bida sa paaralan, wala na raw siyang pakipa sa kahit na anong gagawin nito, kailangan lang raw ng bida na maging lalaki niya at wala na raw na pakipa ang bida sa kanyang mga gagawin. Sa narinig ay nainis ang bida kaya pasigaw nito na sinabing ayos raw kung ganun ang gusto na gawin ni Miss Wei, papatayin na raw niya ang tawag ngayon na. Pagtapos naisip ng bida na ang ginawa raw ni Miss Wei ay wala naman raw na kabuluhan ang nangyari raw ay talagang malubha, ang hiling na lang raw niya sa ngayon ay walang masama na mangyari sa hangal. Kinabukasan kung saan naglalakad ang bida at nakita niya ang hangal na agad na lumayo nang makita siya at nagbigay ng paggalang sa ating bida. Sa nakita ay naisip na lang ng bida kung ano raw kaya ang ginawa ni Miss Wei sa lalaki na iyon para maging ganun ang ugali nito na biglang naging mabait sa kanya. Pagtapos ay lumipas ang oras kung saan magkasama na kumakain ang dalawa nang nagtanong si Miss Min na parang di raw masaya ang bida sa ngayon. Sinagot siya ng bida na ayos lang raw siya, naiinis lang raw siya at medyo masakit raw ang kanyang ulo. Sa narinig ay tumingin sa kanya si Miss Min at tumayo na labis na kinabigla ng ating bida. Pagtapos hinawakan ni Miss Min ang noo ng bida nang nagtanong kung ayos na raw ba ang kanyang ginawa, nakatulong raw ba sa bida nung nasa amusement park raw sila ay tinulungan rin daw siya ng bida at naging komportable raw ang pakiramdam niya matapos noon. Sa ginawa ni Miss Min ay masaya na nagsabi ang bida na naaalala pa raw pala ni Miss Min ang bagay na yun, salamat raw dito dahil naging ayos na ang kanyang pakiramdam. Habang si Miss Min naman ay tinawag lang ang bida pagtapos niyakap niya ito na nagtanong kung ano raw ba ang problema, gusto raw ba ng bida na yakapin niya ito, masaya raw siya sa tuwing kayakap niya ang bida at masaya rin daw siya sa oras na nakis niya ang bida kung kaya na ang gusto raw niya na maging masaya rin ang bida. Sa narinig ay namula ang bida na tinignan si Miss Min pagtapos niyakap niya ito at nagpasalamat, sa isip pa ng bida na kahit raw kasama niya si Miss Wei at ang ate niya ay mas relax at payapa raw siya sa oras na kasama niya si Miss Min. At kahit raw na maganda ang kanyang ate ay kapatid pa rin daw niya ito, kahit di man raw tunay ay kapatid na rin niya ito kung kaya di raw sila pwede na magyakap ng ginagawa nila ni Miss Min. At si Miss Wei naman raw ay nakakatakot kung kaya na baka raw may mangyaring masama kapag naging malalim ang relasyon niya rito. At sa mga bagay raw na naisip niya ay kanyang napagtanto na ang makasama raw pala si Miss Min ang pinakamaganda sa lahat, ang pagyakap raw sa ganung babae na maganda at cute ay talagang masaya sa pakiramdam. Nang matigilan ng bida dahil dinidilaan na pala ni Miss Min ang kanyang leeg sa di malamang dahilan, naging ganun ang kilos nito. Sinabi pa ni Miss Min na gusto raw niya na makipaghalikan sa ating bida. Habang ang bida ay inaawat si Miss Min sa ginagawa nito, sa isip pa nito na ayaw raw niya ng gulo sa paaralan pag nalaman ng mga ito na ginawa nila ni Miss Min ang bagay na yon. Nang nagtanong naman si Miss Min sa ating bida na paano raw ba siya kakalma. Nang tinulak siya ng bida na nagsabi na kabisaduhin na lang raw ni Miss Min ang kanilang pinag-aralan kanina para kumalma ito. Sinagot siya ni Miss Min na ayaw raw niya na gawin ang bagay na yon. Sa narinig ay hinawakan siya ng bida sa mukha at sinabi nito na ang bagay raw na gusto gawin ni Miss Min ay ginagawa lang ng magkasintahan at di raw sila ganun kailangan raw ni Miss Min na alamin ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal, sa raw nito sabihin sa kanya kung gusto raw ba talaga siya nito. Samantala nagtanong lang si Miss Min sa bida kung ano raw ba ang pagmamahal na sinasabi nito. Sinagot siya ng bida na ang pagmamahal raw ay kapag may nakita itong isang tao tapos pag naramdaman raw nito na gusto nito ang tao na yun at gusto nito na makasama lang ang tao na yun habang buhay. Habang sa isip ng bida na baka raw na di talaga naiintindihan ni Miss Min ang salitang pagmamahal. Kung kaya nagsaad pa ang bida na sa madaling salita raw ay kapag komportable raw ito nakasama ang tao na yun at handa raw nito na sabihin ang mga sekreto nito sa tao na yun nang di raw nito inaalala na baka marinig ng iba ang bagay na sinabi nito. Pagtapos nagtanong ito kung ganun raw ba ang nararamdaman sa kanya ni Miss Min, gusto raw niya na balang araw ay mag-date sila ni Miss Min dahil sa pagmamahal, di raw dahil sa pagnanasa ng katawan. Sa narinig ay natahimik na lang si Miss Min dahil rin sa reaksyon nito ay nagsabi ang bida na ayos lang raw kung di nito naiintindihan ang kanyang mga sinabi, darating raw ang araw na mauunawaan rin daw nito kapag nanood pa raw ito ng mga drama sa TV at sa ngayon raw kailangan na nila na bumalik sa kanilang room.
Sa isip pa ng bida na tingin raw niya na dapat lang niya na ituring si Miss Min bilang isang kaibigan dahil ayaw raw niya na umasa ito at kailangan raw niya talaga na di masaktan ito kung sakali man. Pagtapos umalis na ang mga ito sa kwarto nang tumawag sa bida si Longlong sinabi nito na kasama na naman raw ba ng bida si Miss Min ngayon matagal na raw ang mga ito na magkasama si Miss Yuan raw ay maraming pinanood kay Miss Min na mga ganong bagay at tandaan raw ng bida na sila ang maghihirap sa oras na gawin nila ang bagay na yun kaya di raw dapat padalos-dalos ang bida sa desisyon nito. Sinagot siya ng bida na wala raw dapat na ipag-alala sa kanya si Longlong sa isip pa ng bida na si Miss Wei raw ang tipo ng lalaki na mabilis magselos at sigurado raw na magagalit ito kapag nalaman niya at may mga tauhan raw ito na nagbabantay sa kanyang mga kilos. Sa madaling salita ay masyadong malapit raw sa kanila si Miss Wei pagtapos nagpaalam na ito kay Miss Min bibili lang raw siya ng tubig. Habang magsasalita pa si Miss Min ay di na niya natuloy pa dahil tuluyan na naumalis ang bida sa lugar. Sa pag-alis nito ay nagsaad si Miss Min na nararamdaman raw niya na gusto niya na makasama ang bida habang buhay. Pagtapos ay naggabi na kung saan patuloy pa rin na tinatanggi ng bida na di raw siya ang lalaki na nakikita ng mga ito sa internet talagang di raw siya ang tao na yon. Nang matigilan ng bida nang lumitaw ang kanyang ate pagtapos sinabi nito sa live na pasensya na raw dahil ang kanyang baby raw ay magpapahinga na kung kaya dito na raw magtatapos ang live nito. Sa narinig at nakita ay nagtaka ang mga nanunood sa bida dahil bakit raw ba bigla na lang na may babaeng lumabas may kasintahan na raw pala ang male god di raw nila matatanggap bakit raw ba na di sinabi ng bida noon na may kasintahan na ito sinungaling raw ang bida ibalik raw nito ang mga regalo na binigay niya. Samantala nagsaad naman ang bida sa kanyang ate na di pa raw siya pagod. Sinagot naman siya ng kanyang ate na kailangan rin daw na magpahinga ng bida dahil sa oras raw na palagi itong nagla-live ay lagi raw na di ito nakakapagpahinga man lang bilasan na raw ng bida at mahiga na raw ito sa kama dahil bibigyan raw niya ng masahe ang bida sa buong katawan. Pagtapos makikita ang dalawa sa kama sa isip ng bida na talagang maalalahanin raw ang kanyang ate sa kanya. Pagtapos ay nagsaad ang ate nito na alam raw niya na kung ganun kasama ang intensyon ng mga tao na nanunood sa bida kung kaya na mabuti raw na itigil na ng bida ang ginagawa nito at di na raw kailangan pa ng bida na ipakita ang mukha nito sa camera. Sa narinig ay napuno na lang ng pagtataka ang bida sa isip nito ay napapatanong siya kung balak raw ba na i-measure ng ate niya ang bagay na yon. Nang sinabihan siya ng kanyang ate na simple lang raw ang gusto niya na sabihin balak raw niya na makasiguro sa bida kung kaya balak raw niya na i-measure ang bagay na yon. Sa narinig ay di na nga lang alam ng bida ang kanyang gagawin na namumula. Pagtapos ay tumayo ang mga ito at makikita na sinusukat na ng kanyang ate ang katawan ng bida kaya naisip na lang ng bida na masyadong malapit raw ang kanyang ate sa kanya at sobrang bango raw nito. Maya-maya pa ay hinuhubad na ng kanyang ate ang damit nito sa nakita ay nagulat ang kanyang ate na may abs raw pala ang bida. Sinagot siya ng bida na nag-e-ensayo raw kasi siya habang ang ate nito ay labis na nagulat sa nakita at hinawakan nito ang abs ng bida kaya napamura na lang ang bida sa nangyari. Sa isip pa ng kanyang ate nakaakit-akit raw ang bida sa ngayon. Pagtapos ay hinuhubad na nito ang pang-ibaba ng bida kaya tinanong na lang siya ng bida kung ano raw ba ang ginagawa nito. Sinagot siya ng kanyang ate na wag raw na mahiya ang bida parte raw ng ginagawa niya ang bagay na yun dahil isa raw siyang doktor. Sa narinig ay naisip ng bida na sa mundo raw pala na yun ay kailangan na sukatin ang kanilang pribadong parte para sa bagay na yun. Pagtapos ay tinanong nito ang kanyang ate kung gusto raw ba talaga nito na makita ang bagay na yun. Sa narinig ay nagulat ang kanyang ate at natauhan kung kaya sinabi nito na nagbibiro lang raw siya paano raw ba na ang isang lalaki ay ipapakita ang parte na yun sa iba at talagang kailangan pa raw na mag-ingat ng kanyang nakababatang kapatid sa susunod. At kailangan na raw na magpahinga ng bida dahil siya raw ay babalik na sa kanyang kwarto, habang sa labas ay namumula ang ate ng bida malapit na raw niya na di makontrol ang sarili niya kanina. Sa nakita ay naisip ng bida kung nahiya raw ba sa kanya ang ate niya kaya ito na inis-cute nga raw ang itsura ng ate niya na ganon. Pagtapos ay lumipas ang gabi kung saan Sabado na kaya nag-good morning na ang bida sa kanyang ate. Habang inaya siya ng kanyang ate na mag-almusal raw muna sila ng bida. At ngayon raw ang araw ng date nila ng bida kaya magtungo na raw ang bida sa kwarto nito at maghanda na raw ito. Sa narinig ay naisip ng bida na talagang date raw ba ang tingin ng ate niya sa gagawin nila tanong pa nito na ayos lang raw ba na kahit may di pagkakaintindihan na mangyari sa iba. Pero naisip nito na di na raw dapat niya isipin pa ang mga bagay na yun dahil ang importante raw ay lalabas sila ng kanyang ate ngayon at kung may ideya raw ang bida baguhin na raw nito. Makalipas ang kalahating oras kung saan tuluyan na nakapagpalit ng damit ang kanyang ate pagtapos nagtanong ito sa bida kung ano raw ba ang tingin nito sa kanyang suot ngayon.
Sa nakita ay naisip ng bida na mas maganda pa raw ang kanyang ate kesa sa mga internet celebrity na nakikita niya. Pagtapos sinabi nito na talagang maganda raw ang kanyang ate sa suot nito ngayon dahil sa sinabi ng bida ay naging masaya ang kanyang ate. Pagtapos ay sinabi nito na magpapalit na rin daw siya ng damit ngayon kung kaya pakiusap raw niya sa kanyang ate na hintayin siya. Pagtapos ay lilipat ang tagpo sa 1D Plaza kung saan makikita ang dalawa na sinisimulan na ang kanilang ginagawa na pamamasyal. Nang matigilan ng bida dahil nakita niya ang lalaki na manyakol na nagpadala ng di maganda na larawan sa kanyang ate. Nang nagsaad ang kanyang ate na mukhang nalaman na raw pala ng lalaki na iyon ang patungkol sa date nila ng bida kung kaya na sumunod raw ito sa kanila at palagi raw talaga na sumusunod ang lalaki na yun sa kanya. Sa narinig ay nagsaad ang bida na di raw ba na ang lalaki na may itim na sombrero ang lalaki na may gusto sa kanyang ate. Sinagot siya ng kanyang ate na palagi raw na ganun ang lalaki na yun at gusto raw nito na maging kasintahan siya, talagang problema raw niya ang lalaki na iyon. Nang sinabihan siya ng bida na tutulungan raw niya ang kanyang ate na mataboy ang lalaki na iyon, ang lalaki raw na yun ay gumagawa ng gulo sa kanyang ate kaya di raw dapat nila mapalampas ang bagay na yun. Sa sinabi ng bida ay pinigilan siya ng kanyang ate dahil katrabaho raw niya ang lalaki na yun kung kaya na hanggang maaari ayaw raw niya na maging ganun ang mga pangyayari. Pagtapos nagtanong ito sa bida na maaari raw ba na gumawa ng pabor sa kanya ang bida. Sinagot siya ng bida na sabihin lang raw ng kanyang ate gagawin raw niya kung kaya niya at kung makakatulong siya sa kanyang ate. Sa narinig ay sinabi ng kanyang ate na gusto raw niya na tuluyan na nasumuko ang lalaki na iyon sa kanya kung kaya gusto raw niya na magpanggap ang bida bilang kasintahan niya nang sa gayon ay tuluyan na raw na sumuko ang lalaki na iyon sa kanya. Nakikiusap raw siya sa bida dahil kung di pa raw nila gagawin ang bagay na yun ay di na raw niya alam kung hanggang kailan pa raw siya susundan ng lalaki na yun. Sa narinig ay nagsaad ang bida na payag raw siya basta makakatulong sa kanyang ate. Sa narinig ay namula ang ate ng bida dahil iyon na ang tiyansa na hinihintay nito na maranasan na maging kasintahan ang kanyang crush noon pa man, kaya sinabi na lang nito sa nanginginig na boses na mabuti raw. Pagtapos nagpasalamat ito sa bida sa tulong na gagawin nito sa kanya kaya inaya na nito ang bida na umalis na sila dahil dadalhin raw niya ang bida sa masayang lugar. Pagtapos ay pumasok sila sa isang silid kung saan makikita ang mga teddy bear na premyo sa laro habang sa isip ni Miss Chin na narinig raw niya na gusto ng mga lalaki ang ganung bagay kaya sinabi nito sa bida na kukuha raw siya nun para sa bida. Pagtapos ginawa lang ng mga ito ang normal na ginagawa ng magkasintahan. Pagtapos ay tumigil sila sa isang lugar kung saan nagsaad ang kanyang ate na masaya raw talaga ang araw na yun at gusto raw niya na magtungo sa lugar na yun para sa pahinga na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida. Nang matigilan ng kanyang ate nang tinawag ng bida ang pangalan nito pagtapos hinawakan ng bida ang kamay nito. Sa ginawa ng bida ay napuno na lang ng pagtataka ang ate nito nang sinabihan siya ng bida na ang lalaki raw ay nakabantay pa rin sa kanila kung kaya kapag gusto raw nila na mapaniwala ito ay dapat lang raw na umarte sila ng mas mahusay bilang magkarelasyon. Pero ang lalaki raw na iyon ay talagang mahirap mapaniwala, kanina pa raw sila nagpapanggap pero nananatili pa rin daw na nakasunod ito sa kanila. Sinagot siya ng kanyang ate na matagal na raw niya na nakasama ang babae sa trabaho at marami na raw siyang alam rito. Nang nagsaad naman ang bida na ang ibig lang raw niya na sabihin ay ayaw pa rin daw ng lalaki na yun na maniwala na sila ng ate niya ay tunay na magkasintahan. Sa narinig na sinabi ng bida ay agad na sumang-ayon ang kanyang ate dahil mukhang ganun na nga raw ang sitwasyon, pagtapos ay nabahala ang mga ito dahil napansin nila na lalapit na sa kanila ang lalaki kung kaya wala na naisip pa ang ate nito kundi ang halikan ang bida para mapukite talaga niya sa hangal na magkasintahan sila ng bida. Habang ang bida ay di pa rin nauunawaan ang nangyayari pero agad rin ito na napagtanto kung ano ang nangyayari kung kaya labis ito na namula at di alam ang gagawin. Habang ang lalaki na nakamasid kanina pa ay naiiyak dahil nagkiss raw ang dalawa kahit na marami ang tao na maaari na makakita, pagtapos ay tumakbo ito ng umiiyak habang sinisigaw na mga walang hiya raw ang dalawa. Habang sa isip ng ate ng bida na talagang di raw siya binigo ng lalaki. Pagtapos makikita ang alaala ni Miss Chin kung saan alam pala nito na nakikinig sa kanilang usapan ang lalaki kaya sadya niya na pinarinig rito ang lugar at ang oras kung kailan sila magkikita ng bida nang sa gayon ay makahanap siya ng paraan para mapagpanggap niya na may gusto sa kanya ang bida habang may malademonyo pa itong ngiti. Pagtapos babalik sa kasalukuyan kung saan natapos na ang dalawa sa ginagawa ng mga ito, nakalandian ng nagsaad ang ate ng bida na humingi ng tawad dahil bigla raw niya na hinalikan ang bida ng biglaan. Tanong pa nito na natakot raw ba ang bida sa kanyang ginawa. Sinagot siya ng bida na ayos lang raw sa kanya pagtapos nagtanong ito sa kanyang ate na ano raw ba ang nangyari sa lalaki na nakamasid sa kanila.
Masaya siya na sinagot ng kanyang ate na matagumpay na raw na umalis ang lalaki na kanina pa nakasunod sa kanila. Habang sobrang saya ng kanyang ate dahil di raw ba siya nananaginip na di nagalit sa kanya ang bida kundi nahiya lang raw ito sa nangyari. Di raw siya tinulak ng bida at di raw siya nito sinigawan pagtapos iyon na raw ang ibig sabihin na di raw ayaw ng bida kapag ginawa niya ang bagay na yon. Pagtapos ay nagsaad ito na humingi ulit ng tawad dahil di raw niya talaga balak na gawin ang bagay na yun na bigla lang raw talaga siya. At talagang nagulat raw siya sa mga nangyayari kaya raw niya nagawa ang bagay na yun at bahala na raw ang bida kung gusto siya nito na parusahan at sigawan pakiusap lang raw niya na sana ay di magalit ang bida sa kanya pagtapos ng nangyari. Sinagot siya ng bida na di naman raw talaga siya galit rito sa isip pa ng bida na kahit raw di naman talaga sila tunay na magkapatid ng kanyang ate ay masyadong labis pa rin daw ang nangyari. Pagtapos sinabi pa nito na ayos lang raw sa kanya ang importante raw na di nagagawa pa ng gulo ang lalaki na sumusunod rito. Sa narinig ay nagpasalamat ang kanyang ate na di raw galit ang bida at sasabihin raw niya sa bida na wala dapat ito na ipag-alala sa kanilang pagiging magkapatid dahil di naman raw talaga sila tunay na magkapatid at may isang sikat na lalaki raw ang hinahalikan ng kanyang kapatid tanda lang raw ng pagmamahal sa kapatid niya. At maganda raw ang relasyon nila ng bida bilang magkapatid kung kaya na ang kiss raw ay wala lang sa kanila. Pagtapos ay nagtanong ang ate nito na kanina raw gusto raw ba ng bida na talagang halikan siya. Sa tanong ay labis na nagulat ang bida na papatanong pa ito kung bakit raw ba nabiglaan na nagtanong ang ate niya ng ganong bagay. Sa isip pa nito na bilang lalaki raw di raw dapat siya tumanggi sa ganong bagay at kanina raw kasi na sobrang ganda ng kanyang ate kaya di na raw niya napigilan pa ang kanyang sarili. Pero kapag sumagot raw siya ng oo at gusto niya ay sigurado raw na mag-iiba ang level ng relasyon nila ng ate niya kahit raw na may gusto siya sa kanyang ate ay di raw niya pwede na paguluhin pa ang sitwasyon. Pagtapos ay nagsaad ang bida na sinagot ang tanong na di raw siya galit at ayos lang sa kanya dahil pamilya raw sila ni Miss Chin kaya ayos lang raw ang mga ganong bagay. Sa narinig ay masaya na naisip ng kanyang ate na di raw galit ang bida ibig raw na sabihin ay ayos lang raw dito ang ginawa niya sabi na nga raw wala namang lalaki ang magagalit na makis ang babae. Pagtapos ay lumapit ang kanyang ate rito na nagsabing ngayon raw ay di sila magkapatid kundi magkasintahan at alam raw niya na ang lalaki na sumusunod ay di pa aalis at susuko kaya magpatuloy pa raw sila sa kanilang ginagawa at dadalhin raw niya ang bida sa lugar na may maraming masarap na pagkain sa isip pa nito na alang-alang raw sa pagiging magkapatid nila ng bida ay magiging dahan-dahan lang raw muna siya. Samantala sa di kalayuan ay nagsaad ang isang lalaki na nagtanong sa kanyang kasama kung nakikita raw ba nito ang dalawa na magkarelasyon na iyon ang babae raw ay mukhang mayaman habang ang lalaki naman raw ay talagang gwapo. Sa narinig ay nagsaad ang kasama nito na nakawan na raw nila ang mga ito dahil sinugal raw niya ang kanyang pera kung kaya nawala na raw siyang pera sa ngayon. Sa narinig ay nagsaad ang may dilaw na buhok na gawin na raw nila pagtapos ay lumapit ito sa dalawa. Pagtapos nagsadang hangal na kanina pa raw niya nakikita ang mga ito na masaya na kumakain na talagang masakit raw para sa kanya na walang pera. Sa narinig ay tinignan lang sila ng masama ni Miss Chin pagtapos bumubunot ito ng isang bagay sa kanyang bulsa at sinabi na umalis na raw ang mga hangal sa lugar. Sa narinig ay sinagot siya ng hangal na sino raw ba si Miss Chin para paalisin siya sa lugar na yun kilala raw ba nito kung sino siya at magtatangka pa raw ito na patayin siya at wag raw na isipin nito na iiwan niya ang mga ito ngayon ng maayos kapag di nakipagtulungan sa kanila ang mga ito. Nang sa isip ng ate ng bida na mayroon raw siyang patalim sa kanyang kamay magagamit raw niya ang bagay na yun para patigilan ang vital point ng hangal para di na ito makakilos pa pero nasa tabi raw niya ang kanyang kapatid kung kaya baka masaktan at madamay pa raw ito sa kanyang gagawin. Sa naisip ay nainis na lang ito na binato ang kanyang pera sa mga hangal at sinabihan ang mga ito na umalis. Sa narinig ay nagtaka na lang ang hangal kung magkano raw kaya ang pera na yun pagtapos di pa ito nakontento dahil naisip nito na talagang mayaman raw ang babae kaya sinabi pa nito na kailangan raw na magbigay ng mga ito ng 20,000 sa kanya ngayon. Sa narinig ay tuluyan na nainis si Miss Chin. Sa nakita na reaksyon ni Miss Chin ay nagsaad ang mga ito na kapag raw din ng mga ito ginawa ang gusto nila wag raw sila nasisihin ng mga ito kung masira ang kanilang mukha dahil sa kanila. Nang nagsaad naman ang bida na kanina pa raw niya gusto na sapakin ang mga ito bakit raw ba kanina pa nagsasaad ng walang kwenta ang mga ito patayin raw kaya niya ang mga ito di naman raw imposible ang bagay na yon. Sa narinig ay nagulat ang ate ng bida na kaya raw pala na magsalita ng ganun ang ating bida. Habang ang dalawa na hangal ay nagalit sa kanilang narinig kaya naiiyak nito na sinugod ang bida dahil malalagot raw ito sa kanila. Sa nakita ay sinabihan ni Miss Chin ang bida na kailangan na raw nito na tumakbo pero nagulat lang ito sa kanyang nakita. Dahil walang takot sa mukha ng bida na handang lumaban sa hangal.
Pagtapos sinuntok niya ito sa tiyan kaya tumilapon ito ng malayo habang gulat na gulat sa nangyari ang kasama nito. Pagtapos ay nagsaad ang bida na gusto pa raw ba ng mga hangal na pumunta sa kanya, sumugod na raw ang mga ito. Pero di na naglakas pa ng loob ang mga hangal at agad na umalis sa lugar dahil sa lakas ng bida. Pagtapos ng lahat ay masaya na lumingon ang bida sa kanyang ate na nagsabi na nagugutom na raw siya. Habang ang ate nito ay tinawag ang bida na nagtanong kung kailan raw ba naging ganun kalakas ang bida sa pagkakatanda raw niya na di naman ito ganun dati. Pagtapos makikita na simula bata ay di naghiwalay ang dalawa pero nang sinabi raw ng bida na ayaw na niya makita ang bata na si Miss Chin ay di na raw siya nagpakita pa sa bida matapos nun pero nagmamasid pa rin daw siya sa malayo matapos ang lahat. At sa oras raw na gumamit na ng app ang bida sa phone ay ginamit na rin daw niya ito para i-add lang ang bida at binigyan niya ito ng palayaw na anghel. At matapos raw ang napakatagal na panahon nagawa na raw nito ang kanyang plano na maging kapatid ang bida nang sa gayon ay maging malapit raw sila nito. Pero sa ilang kadahilanan di raw mahilig na gumamit ang bida ng internet at ang pagsulat raw ng novel ng bida ay di nito sinabi sa kanya. Kung kaya nag-ensayo raw siya ng mga martial arts para maprotektahan ang bida. At isang araw raw sa kanilang bahay ay palihim siya na pumasok sa kwarto ng bida upang basahin ang novel na sinulat nito, ang novel raw na sinulat ng kanyang kapatid. At habang naliligo raw ang bida ay binabasa niya ang novel nito, habang nagbabasa ay napapatanong ito kung bakit. Maya-maya ay natapos na maligo ang kanyang kapatid kaya pumasok na ito sa kanyang kwarto kung kaya balak na sana nito na mag-coding pero nagulat ito dahil parang may nakialam ng computer niya pero binaliwala niya ito dahil sa pag-aakala na maliit na bagay lang. Habang kumatok ang ate nito sa pinto ng bida na nagdala ng gatas para sa bida. Pagtapos ay nagtanong ang ate nito kung anong klase ng novel raw ba ang sinusulat ng bida, maaari raw ba niya na basahin. Sinagot siya ng bida na wala lang raw, sinusulat lang raw niya ang nasa isip niya. Sa isip pa ng bida na masyadong kakaiba raw ang sinulat niya at masyadong detalyado kung kaya na baka raw magtaka lang ang kanyang ate sa oras na ipakita niya ito. Samantala nagsaad si Miss Chin na kung ang sinulat raw ba ng bida ay patungkol sa kanya kaya raw ba na ayaw nito na ipabasa sa kanya. Pagtapos sinabi nito na parang naging kakaiba raw ang bida, di lang raw na nag-e-ensayo na ito ng martial arts, talagang kakaiba na raw ang bida sa ngayon. Babalik sa kasalukuyan kung saan nagsaad si Miss Chin na kumpara raw sa dating kilala niya nagbago na raw talaga ng malaki ang bida kaya nagtataka na raw talaga siya. Sa narinig ay naisip ng bida na gaya raw ng kanyang inaasahan, naghihinala na raw talaga ang kanyang ate sa kanya. Pero ano raw ba ang ibig na sabihin nito na siya ay nagbago kumpara sa dating may-ari ng katawan? Tanong nito na di raw kaya nakilala talaga siya ng kanyang ate ng ganun. Pagtapos ay nagsaad na ang bida na naging magkapatid lang raw sila ng ate niya nito lang nakaraan kaya ano raw ba ang ibig sabihin ng ate niya, kilala na raw ba niya ito noon pa? Sa narinig ay natahimik si Miss Chin at nalungkot pagtapos sinabi nito na kilala na raw niya ang bida simula pa ng pagkabata. Sa narinig ay nagtaka ang bida na kilala na raw pala siya ng kanyang ate simula bata. Ano raw ba ang nangyayari, bakit wala naman raw na pumasok sa alaala niya patungkol sa kanyang ate? Nang nagsaad pa ang kanyang ate na sila raw ng bida ay magkalaro nung bata, tanong pa nito na talaga raw ba na di na siya kilala ng bida. Sinagot siya ng bida na parang matagal na raw ata yun kaya wala na siyang maalala. Sa isip pa ng bida kaya raw pala na parang malapit na agad sila ng kanyang ate, umpisa pa lang dahil raw pala na magkakilala na sila noon pa. Kung ganun raw pala na naghihinala na sa kanya ang ate niya dahil doon, pero di raw niya pwede na sabihin rito ang patungkol sa pulang buwan kung bakit siya nagkaganon. Kung kaya kailangan raw niya na humanap ng paraan para makatakas sa sitwasyon dahil ayaw raw niya na malungkot ang kanyang ate. Pagtapos sinabi ng bida na palagi raw siya na nananaginip patungkol sa batang babae na nakikipag-away, ang mata raw ng babae ay nakakatakot at talagang nakakabahala. At marami raw sa kanyang paaralan ang may galit sa kanya kung kaya gusto raw niya na mag-aral ng martial arts para mapagtanggol ang kanyang sarili, at ang dahilan raw kung bakit matapang siya kanina ay dahil alam raw niya na di siya pababayaan ng kanyang ate. Sa narinig ay niyakap siya ng kanyang ate na sinabi na di raw niya talaga hahayaan ang bida na mapahamak. Sa nangyari ay naging masaya naman ang bida na gumana ang kanyang ginawa. Habang sa isip naman ni Miss Chin na mukhang takot na takot raw pala talaga sa kanya ang bida kung kaya di na raw siya nito maalala, ayos lang raw dahil gagawa na lang raw siya ng alaala kasama ang bida ngayon. Pagtapos sinabi nito na natakot raw siya sa ginawa ng bida kaya may parusa raw ito sa kanya. Sa narinig ay tinanong ng bida kung anong klase ng parusa raw ba. Nang di na siya sinagot ng kanyang ate at hinawakan na lang nito ang katawan ng bida pagtapos kiniliti niya ang bida. Matapos ang lahat ay makikita na nakahiga ang dalawa sa kama nang nagsaad ang ate ng bida na wag na raw na ulitin ng bida ang ginawa nito.
Sinagot siya ng bida na pinapangako raw niya na di na niya gagawin pa ang bagay na yon. Sa narinig ay tinignan lang siya ng kanyang ate pagtapos sinabi nito na ngayon raw ay nagkasundo raw sila ng bida na di sila magkapatid at magkasintahan raw sila ng bida sa ngayon at di pa raw lumilipas ang araw kaya may oras pa raw sila. Sa narinig ay labis na nahiya ang bida pagtapos sinabi nito na wala na raw ang sumusunod sa kanyang ate kaya di na raw dapat valid ang reason na yon. Nang sinabihan naman siya ng kanyang ate na ayos lang raw nag-kiss na raw sila ng bida kanina kaya ayos lang raw ba na mag-kiss ulit sila ngayon. Sa narinig ay naisip na ng bida na sigurado na raw siya ngayon na di lang isang kapatid ang tingin sa kanya ng kanyang ate. Pagtapos makikita na hahalikan na ng ate ng bida ito ngunit agad na natigilan nang makarating na ang kanilang mga magulang sa bahay. Sa narinig ay naisip ni Miss Chin na ang alam raw niya na bukas pa darating ang mga ito sa bahay. Habang sa isip ng bida na nakauwi na raw ang mga magulang niya sa business trip. Pagtapos ay nagsaad ang ate nito na babalik na raw siya sa kanyang kwarto at di raw dapat sila mahuli ng kanilang mga magulang. Habang sa isip naman ng bida na sigurado na raw talaga siya ngayon na di lang isang kapatid ang tingin ng ate niya sa kanya pero ano raw ba ang gagawin niya iniwan raw sila ng kanilang ina nung siya ay bata pa lang kung kaya nagtrabaho raw ang kanyang ama ng mahusay kaya di na siya nito naalagaan kaya pinunta raw siya nito sa daycare at doon raw niya nakita ang isang babae sa gilid na mukhang malungkot. At doon na po nagtatapos maraming salamat sa panunood.